Heyo, what's up mga kapatid? Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So bigyan natin ng reaction video ito mga tol, yung nangyari ng civilian convoy dito sa West Philippine Sea, yung civilian mission na tinangka daw harangin, paghiwalayin ng dalawang barko ng China mga tol. Etong balitang to mula to sa UNTV News and Rescue mga tol. Tulad nga na lagi nating sinasabi bilang isang Pilipino, dapat aware tayo sa mga kaganapan tulad nito mga tol, no? At dapat ay ipaglaban natin at ipagsigawan natin na etong West Philippine Sea ay bahagi ng ating exclusive economic zone, no? Sa atin to mga tol, hindi yan sa China. Alright? So, wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Sa videong ito na ibinahagi ng Akbayan at Atin Nito Coalition, kita ang barko ng Chinese Coast Guard na pilit lumalapit sa contingent ng civilian convoy ng Pilipinas. Nangyari ito kahapon May 15 habang naglalayag sila sa layong 50 nautical miles lamang mula sa bayan ng Masinloc, Zambales. Pero mo maliliit na barko lang to. Kapag eto winater cannon nila, ewan ko na lang mga tol. Na malinaw na nasa teritoryo pa ng Pilipinas at nasa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng bansa. Tama. Pero itinuloy lamang ng ating contingent ang kanilang ruta. Nakabantay naman sa convoy ang BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard na nakipagpalitan pa ng radio challenge sa Chinese Coast Guard. Nako, hindi nila susundin niya yung mga regulation coalition na ganyan. Nakanang yun, ilang beses na sila nang babangga eh. Ilang beses na sila nang wawater cannon eh. Sa isa pang video, nakitang nakalapit na ang barko ng China. Ayon sa Atin Nito Coalition, dalawang barko ng China Coast Guard na may hull numbers na 4108 at 4109 ang nakalapit sa convoy. Sa isang mensahe, sinabi ng Atin ito na sinusubukan ng China na harangan at paghiwalayin pero nanatiling nakadikit ang barko ng Coast Guard upang mapigilan ang pagtatangka ng Chinese vessel. Ganyan sila katikas no mga tol, itong China. Wala na silang hiya eh. Kumbaga parang hindi na sila tinatablan nun, 'di ba? Kahit na maliwanag naman na talagang malinaw naman sinasaad ng batas na sa Pilipinas yan eh. Yan ay part ng exclusive economic zone ng Pilipinas pero baliwala na sa kanila yun. Kaya nga minsan naiisip natin kung sakasakali magkakaroon tayo ng mga batas para igiit yung ating soberanya. Ang tanong, may magagawa pa ba yung batas na yun? Eh international na batas nga ayaw kilalanin ng China eh. 'Di ba? Yung 2016 Arbitral Award, ayaw nga kilalanin ng China yun eh. So paano pa ngayon yung gagawin nating batas, 'di ba? At saka imagine mo, yung UNCLOS which is nakapirma sila doon, 1982 UNCLOS, di ba? Yun ang nagsasabi o nag-define na ang Pilipinas merong 200 nautical miles. Tanong, kinikilala ba nila? Kaya kung talagang kung makikita mo sino ba rito ang gumagawa talaga ng kaguluhan at sino ba ang hindi sumusunod sa batas, walang iba mga tol eh. Talagang maituturo mo na agad ng daliri mo, China, wala nang iba eh. Di ba? Napakalinaw. Biruin mo, napakalapit pa sa Zambales no sumusunod na sila. Tigas na mukha, kala mo barko sila ng Pilipinas eh kasi napakalapit na nila sa coastal area natin eh. Yung mga Coast Guard nila, hindi na sa China eh, no? Sa gitna naman ng presensya ng mga Chinese, mataas pa rin ang moral ng volunteers ng Atin Ito hanggang kinagabihan sa West Philippine Sea. Kahapon din ay nakapaglagay ng boya ang civilian convoy upang markahan ang teritoryo ng bansa sa WPS. Bahagi rin ng misyon na makapagbigay ng fuel at pagkain sa mga mangingisdang Pinoy sa Scarborough Shoal. O biruin mo, napakaliliit lang ng mga bangkang yan. O pag yan pinagbabangga ng China, ewan ko na lang. At saka pag yan pinagbobomba ng China ng water cannon nila, talagang malilintikan sila mga tol. Buti na lang, hindi alam nila eh, maliliit na bangka lang to. Paano magiging threat sa atin to? Diba? Nauna na yung fake news nila dun sa bansa nila eh. O Bahod di Masinloc, Ryan Salatandol. Diba?
Kaya makikita mo tol, ang ugat at punot dulo talaga ng mga kaguluhan dito sa West Philippine Sea, walang iba talaga, China talaga eh. 'Di ba? Dapat ikaw bilang isang Pilipino, alam mo yan eh, napakalinaw niyan eh. Ang problema nga lang mga tol, merong mga pro-China rito sa Pilipinas. Nagiging bulag-bulagan o kaya talagang ninanais nila na ang Pilipinas maging parte na ng China. Maging probinsya na tayo ng China alang-alang sa kanilang dinodiyos. 'Di ba sino ba dinodiyos nila? Sino ba yung pinopoon nila? Yung tipong kahit ang dami ng kabalbalang mga pinagsasasabi, palakpakan pa rin sila. No, atake, papalakpakan sila. Babawiin yung atake, pagtatanggol nila, 'di ba? Ganun eh. 'Yan ang problema mga tol eh. Pero eto, di bale, meron pa rin naman tayong kakampi mga tol, no? At napakarami pa. Tulad nito mga tol, mula pa rin sa UNTV News and Rescue. Pagbili daw ng 5 karagdagang capital ships ng PCG, suportado ng Japan. No, ito panoorin natin to, maikling balita lang naman to no, mula sa UNTV News. Buti na lang yung mga dating mananakop no, sumusuporta na sa atin ngayon. Tulad ng US, Japan, di ba? Spain, sumusuporta na rin. Tiniyak nitong Miyerkules, May 15 ng Japan na susuportahan ito ang pagbili ng 5 karagdagang capital ships ng Philippine Coast Guard o PCG. Wow. Sa pagbisita ni Japan Ambassador to the Philippines, Endo Kazuya, kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan sa PCG headquarters sa Maynila, napagkasunduan ng Pilipinas at Japan na isasagawa ang note at contract signing bukas, May 17. Yan na, may contract signing na. Sa Japan bibili kasi ng barko mga tol. Alam naman natin kapag made in Japan, kalidad yan. Diba? Kaya kung nakikita mo mga tol, etong mga bansang to, ang hangad talaga nila kapayapaan kasi tapos na sila doon sa mga pananakop ire. Samantalang yung mga lahi na matagal na nating kinupkup dito sa Pilipinas, sobrang tagal na nating naging kasama, dapat nga kaibigan eh. Dapat yun yung talagang mas natin eh. 'Di ba? Mas kaalyado talaga natin dapat sila eh. Bukod sa napakalapit lang nila sa atin, kapitbahay nga natin kung titignan mo mga tol, napakatagal na nila rito sa Pilipinas. Halos lahat nga ng mga bilyonaryo, milyonaryo at may-ari ng mga malalaking negosyo dito sa Pilipinas, Chinese eh. Dapat nga ang trato nila sa atin parang kumbaga parang kapatid na talaga eh, kalahi na rin eh mga tol eh. 'Di ba? Kasi sobrang tagal na nila rito, panahon pa ng mga Kastila nandirito na sila, pero tignan niyo kung paano nila tayo itrato. Well, ganun talaga eh kapag ang leader nila mga tol sakim at sugapa eh no. Damay-damay na talaga eh, 'di ba? Grabe. Lubos naman ang pasasalamat ng PCG sa mga ibinibigay na tulong ng Japan sa bansa para matiyak ang kapayapaan at kaayusan sa West Philippine Sea. O 'di ba? O maraming salamat sa Japan. 'Di ba? Salamat sa Japan at alam naman natin mga tol, ang Japan hindi basta-bastang bansa 'yan. 'Di ba? Hindi basta-basta 'yan, saka maunlad din ang ekonomiya niyan at lalo-lalo na yung mga yung technology nila, grabe 'yan. Anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa video at balitang napanood natin ngayon? Tulad nga lang lagi nating sinasabi, dapat bilang isang Pinoy may pakialam tayo mga tol, no? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi.